Pinapasalamatan ka namin, Ama, Diyos ng biyaya at kapayapaan. Masagana sa iyong awa at mabagal sa pagkagalit, subalit matuwid sa paghatol, matuwid sa pagpaparusa. Gayunpaman, dakila sa iyong pagmamahal na iyong ipinahayag at ipinakita sa iyong mga anak sa kamatayan ng iyong anak na si Jesucristo. Sa gabing ito, hawakan mo ang aming pag-iisip, ituon mo ang aming puso sa iyo, kunin mo at selyuhan mo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu ang bawat katotohanan na aming mapapakinggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nung nakaraang linggo, nung nakaraang Miyerkules, sinimulan natin ang pangwakas na panawagan ni Santiago sa chapter 5, verse 19 hanggang 20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya ay pagbabalik loob ng sino man, ay alamin ito na nagpapabalik loob sa isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ang paksa natin ay ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis ng landas. Noong nakaraang Miyerkules, nakita natin na angkop ang mga salitang ito bilang wakas sa sulat ni Santiago. Matapos niyang turuan ng mga Kristiyano kung paano mamuhay ng tapat sa gitna ng pagsubok, tinapos niya ang kanyang sulat sa isang seryosong paalala. May mga kapatid sa iglesia na maaaring maligaw sa katotohanan, umalihis ng landas, maaaring madaya, at dapat laging isipin ng iglesia na siya ay may pananagutan sa kanyang mga kapatid na malilihis ng landas. Dahil dito hinati natin ang panawagan na ito sa dalawang bahagi. Una, ang pagkilala sa pagkalihis sa katotohanan. Kailangan makita ng iglesia ang mga marka ng isang kapatid na humihiwalay sa mga doktrina ni Kristo. Sapagkat kung hindi mo makikita ang mga sintomas, paano mo malalapatan ng karampatang lunas? At ang pangalawang bahagi ay ang pagpapanumbalik, ang akto ng pagpapanumbalik sa mga nalilihis sa katotohanan. Sinabi ko na kanina, noong nakaraang Miyerkules, inuna natin yung unang punto, ang pagkilala sa pagkalihis sa katotohanan. Nakita natin na ang katotohanan ay hindi kathang isip ng tao. Ito ay nagmumula sa Diyos at ipinahayag niya sa kanyang banal na salita. Sa pamagitan ng salita ng katotohanan, tayo ay ipinanganak sa bagong buhay. Yan ang pagiging Kristiyano. Ipinanganak ka ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. At dahil ang katotohanan ito ang nagbigay sa atin ng bagong buhay, dapat din itong makita sa bunga ng ating mga pamumuhay. Nakita rin natin na ang paglihis sa katotohanan ay maaaring magsimula sa pagkakadaya. Maaaring hindi sinasadya ng Kristiyano na siya'y malihis. Subalit sa hindi niya pagkaalam, sa kakulangan niya ng pagkakilala sa karunungan ng Diyos, siya ay nadaya. Maaaring hindi niya naintindihan ang layunin ng Diyos sa mga pagsubok. At sa gitna ng pagsubok na pinahihintulutan sa kanya ng Diyos, nag-take advantage ang dyablo, ang sanlibutan, ang kanyang lumang pagkatao para siya'y tuksuhin na humiwalay sa mabuting layunin ng Diyos. Ang isang tao ay maaaring makarinig ng salita, ngunit ito ay hindi sundin. Maaaring malaman ang kalooban ng Diyos, ngunit pipiliin ng Kristiyano ang kanyang sariling pita. At maaaring unti-unting paniwalaan niya sa kanyang paulit-ulit na pagsuway yung katotohanan na ipinahayag ng Diyos ay lumabo ng lumabo, at kung ano ang kasinungalingan, sa huli yun na magiging katotohanan sa kanya.
Kaya sinasabi sa Hebreo, mag-ingat na ang sino man sa atin ay magkaroon ng matigas na puso dahil sa daya ng kasalanan. Kaya mahalagang tandaan natin ang huling katotohanan ng iniwan sa atin noong nakaraang linggo, na ang paglihis ay nagsisimula sa isip. Ang paghiwalay sa katotohanan ay nagsisimula sa puso bago ito maging hayag sa pamumuhay. At dito natin ipinakita na ang pananatili sa katotohanan ay hindi nakasalalay sa ating sariling karunungan. Si Hesukristo ang katotohanan. Si Hesukristo ang daan, si Hesukristo ang buhay, at si Hesukristo ang tanging magdadala sa atin sa Ama. Ipinagaloob sa atin ang salita ng katotohanan, ipinagaloob sa atin ang espiritu ng katotohanan upang tayo ay manatili at lumakad sa katotohanan. Ngayon, ang sasagutin natin, paano natin papanumbalikin ang isang kapatid na nalilihis sa katotohanan? Paano natin papanumbalikin ang isang kapatid na nalilihis sa katotohanan? Dito natin ngayon bibigyan ng pansin ay ikalawang bahagi ng panawagan ni Santiago. At siya'y papanumbalikin ng sinuman. Ang paggamit ni Santiago ng salitang papanumbalikin ay may malalim na implikasyon. Kung mapapansin ninyo sa mga gumagamit ng salin na ang Biblia, ang ginamit diyan ay pagbabaliking loob. Ang tinutukoy niya ay hindi lamang pagbabalik ng isang tao sa regular na pagdalo sa iglesia. Hindi ito simpleng pag-aayos ng katitisuran o ng problema sa pagitan ng mga magkakapatid. Ang paglihis sa katotohanan ay higit na malalim sapagkat ito ay palaging nagsisimula sa usapin ng puso. Ayon sa Kawikaan 14:14, ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling lakad. Kapag ang puso na ang tumalikod sa Diyos at nagsimulang tumanggap sa kasinungalingan, ang tao ay mapupuno na ng kanyang sariling panukala sa kanyang buhay. Kung kaya't napakaraming tao na dumadalo sa pananambahan pero ang puso ay malayo sa Diyos. Ang mga katitisuran sa iglesia ay minsan ay nagiging sangkalan na lamang. Nagiging dahilan. Ang mga pagsubok ay nagiging dahilan na lamang para hindi magpatuloy sa pananampalataya, sapagkat alam ninyo mga kapatid na ang matapat na puso ay magmamahal sa Diyos. Kaya nga, ang pagpapanumbalik ay hindi lang pagtatama ng panlabas na kilos. Ito ay paghahangad na ang isang kapatid ay manumbalik ang kanyang puso sa Diyos at muli siyang lumakad sa katotohanan. Dahil dito, ang pagpapanumbalik ng isang kapatid ay isang banal at espiritual na pananagutan sa pagitan ng magkakapatid sa katawan ni Kristo. Ganito ang itinuro ni Pablo sa Galatians 6 verse 1 and 2. Mga kapatid, kung ang sino man sa inyo, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ng kautusan ni Kristo. Pansinin ninyo yung salitang ginamit ni Pablo. Kayong sa mga espiritu o kayong mga lumalakad sa espiritu. Bakit? Natural sapagkat ang gawain ng pagpapanumbalik ay pinagkatiwala sa mga taong nalalaman ang galaw, kapangyarihan at biyaya na mayroon ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu lamang ng Diyos ang bumabago ng puso ng tao. Maaaring mapabalik mo yan sa pananambahan at mapabalik mo yan sa paglingkod, mapabalik mo yan sa pagbo-volunteer. Pero Espiritu lang ng Diyos ang magpapanumbalik sa puso ng tao at magtuturo sa isang tao na maging matapat.
ang paghahanap sa naliligaw, ang pagmamalasakit sa kanilang kalagayan, at ang pagnanais na ang tao ay maibalik sa katotohanan ay hindi likas sa makasarili at makasalanang puso ng tao. Lalo na kapag ang hinihingi natin ay hindi lamang makita sila ulit sa iglesia, kundi makita natin na manunumbalik talaga sila sa Diyos at mamumuhay sa katotohanan. Ito ang puso ni Kristo para sa mga tupa. Naparito ang anak ng tao para hanapin at iligtas sa mga nawawala. Kaya para sa atin, ang pagpapanumbalik ng naligaw na kapatid ay bahagi ng pagsunod sa kautusan ni Kristo. Dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa at inyong masusunod ang utos ni Kristo. Sabi sa Galacia. Ngunit, hindi rin ito gawain ng taong nagtitiwala sa kanyang sariling katuwiran. Kaya't sinabi ni Pablo na gawin ito sa espiritu ng kahinhinan, o sa madaling salita, sa espiritu ng hinahon at mapagpakumbabang loob. Ang pagpapanumbalik ay hindi pamimuwersa. At sinabi niya, pagwariin ang iyong sarili, baka naman ikaw ay matukso. Ang taong nagpapanumbalik ay kailangang magkaroon ng tamang pagkakilala sa kanyang sariling kahinaan. Alam niya na siya ay maaaring mahulog. Kaya hindi siya lumalapit sa mga naligaw na may espiritu ng pagmamataas. Kaya hindi siya hahatol sa kanyang kapatid. Kaya hindi niya hahamakin ang kanyang kapatid. Kaya't siya ay magiging mahinahon, siya ay magiging mahabagin, at siya ay magiging dependent sa biyaya ng Diyos, sapagkat alam niya sa kanyang sarili na bagamat siya ay ginagamit ng Diyos na panumbalikin ang Kristiyanong naliligaw, siya rin ay nagtataglay ng mga kahinaan sapagkat siya ay nakatayo lang din sa biyaya ng Diyos. Ang tunay na pagpapanumbalik ay hindi gawain ng isang taong naniniwalang mas mabuti siya kaysa sa mga naligaw. Ito ay gawain ng isang makasalanan na iniligtas ng biyaya na ginagamit ng Diyos upang tulungan ang isa pang makasalanan na manumbalik sa katotohanan sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya paano pinanunumbalik ang kapatid na nalihis sa katotohanan? Pag tinignan mo rito, sa chapter 5 verse 20 ng Santiago, tatlo ang paraan o tatlo ang gagawin. Una, siya ay papanumbaliking loob mula sa kamalian ng lakad. Ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis sa katotohanan ay papabalikin mo sa pamamagitan na siya ay aalis sa kamalian ng kanyang lakad. Pangalawa, ito ay pagliligtas sa kanyang kaluluwa mula sa kamatayan. Ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis sa katotohanan ay pagliligtas sa kapatiran sa kamatayan. At pangatlo, ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis sa katotohanan ay ang pagtatakip ng maraming kasalanan. Diyan ang balangkas natin sa gabing ito. Una, ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis sa katotohanan ay pagpapanumbalik sa kanya mula sa kamalian ng kanyang lakad. Anong ibig sabihin? Ito ay pagtutuwid. Ang pagpapanumbalik sa kapatid na naligaw ng landas ay dapat itinutuwid. Ay dapat may pagtutuwid. Hindi ito basta pagsasalba ng pakikisama. Hindi ito simpleng pag-aayos ng katitisuran sa pagitan ng magkakapatid. Hindi ito basta pagkakapatawaran. Hindi ito basta pagkakabayaran ng utang. Hindi ito pagiging quits sa ginawa natin problema sa isa't isa. Ito ay pag-iwan sa maling lakad na dapat hindi natin nilakaran. At tayo'y babalik sa katotohanan ng Diyos. Ito ay panawagan sa pagsisisi.
Ang kapatid na lumilihis sa katotohanan ay dapat magsisi. Ang pagtawag na ito ay para talikuran ng kanyang maling lakad at muling magpasakop sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sinabi ni Propeta Isaias 55 verse 7 hanggang 8, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kakaawaan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Idugsong din natin sa Leviticus chapter 19 verse 7, huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kanya. Napansin ninyo na ang pagsaway sa kapatid ay hindi kabaliktaran ng pag-ibig. Maging kung ito man ay pagkakamali sa mas malawak na theological na usapin o sa personal na pagpakikitungo sa isa't isa, sasawayin mo ang kapatid mo kung nakita mong siya'y lumilihis sa kalooban ng Diyos. Sa katotohanan, ang pagtangging sumaway sa isang kapatid na lumilihis ay parang maaaring tawaging maging kawalan ng pag-ibig. Sinabi ng Panginoon sa Matthew 18 verse 15, kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka, ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Ipakilala mo, ipaunawa mo. Anong pagkakamali niya? Hindi mo siya basta susumbatan. Ipauunawa mo kung saan siya nagkamali. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Pansinin ninyo ang layunin, mga kapatid, ang magwagi sa kapatid, ang pagwagian ang kapatid. Yung nalihis ay maibalik mo sa tamang landas. Hindi ang pagkapanalo sa argumento. Hindi ito ang pagpapatunay na ikaw ay tama. Ang layunin ay mapanumbalik, mapagwagian ang kapatid. Kahit sa panahon ng pagdidisiplina, ganito rin ang prinsipyo na ginagamit. 2 Thessalonians chapter 3 verse 14, kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Kahit sa disiplina, hindi dapat mawala ang layunin ng pagpapanumbalik. Hindi natin itinutuwid ang kapatid dahil galit tayo sa kanya. Itinutuwid natin siya dahil mahalaga sa Diyos ang kanyang kalagayan. Hindi maliit na bagay sa Diyos na ang kanyang mga anak ay lumilihis sa katotohanan. Sinong ama ang natutuwa na ang kanyang anak ay lumalaking walang disiplina, walang mabuting pag-uugali? Sa paglilipas ang panahon, ang batang lumalaking walang disiplina ay walang maliwanag na kinabukasan. Kung sa ating mga ama mahirap sa atin yan, di lalo na sa Diyos natin. Hindi maliit na bagay sa Diyos na ang kanyang anak ay lumilihis sa katotohanan. Tayo ay pinanganak sa pamagitan ng kanyang salita. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak bilang ating maging tagapagligtas. Inilagay niya na sa atin ang daan, buhay at katotohanan. At nang siya'y bumalik sa langit, ipinadala niya sa atin ang Espiritu ng katotohanan upang hindi tayo malumbay at hindi tayo maligaw bilang iglesia habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Kaya ang paglihis sa katotohanan ay hindi maliit na pagkakamali, sapagkat kung maraming dahilan para lumihis tayo, mas maraming dahilan para huwag tayong lumihis. Dahil mula sa umpisa hanggang sa katapusan, sinisigurado yan ng katapatan ng Diyos. Kaya't napakalaking problema ng Kristiyano na lumihis sa kalooban ng Diyos. At ang pagpapanumbalik, at yan ang pinag-uusapan natin sa gabing ito, ay ang pagtulong sa kapatid na makita ang kasinungalingan na kanyang pinaniniwalaan.
talikuran niya ito at muli siyang lumakad sa katotohanan ng Diyos. Kawikaan 28 verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay nagtatamo ng kaawaan. Hindi mo lang papanumbalikin ang kapatid mo na maintindihan niya ang kanyang pagkakamali. Kailangan gabayan mo siya na iwan niya ang kanyang pagkakamali at gawin niya kung anong matuwid na kalooban ng Diyos. Pangalawa, ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis sa katotohanan ay pagliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan. Ito ay pagliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan. Mabigat ang mga pananalitang ito. Sinabi ng kasulatan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na wala hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Romans 6:23. Ang buong pananampalatayang Kristiyano ay nakatayo sa katotohanan na si Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At si Jesucristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Kaya nga ang mga tunay na kay Kristo ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang na kay Kristo ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. Ngunit dito tayo ay kailangan maging matalino, mga kapatid. Ang iglesia rito sa lupa, bagamat sinisikap ito ng mga mangangaral na ito ay maging dalisay sa pangangaral ng salita ng Diyos, subalit ang iglesia rito sa lupa ay kinabibilangan ng mga tupa at kambing, ng mga trigo at damong ligaw, ng mga tunay na Kristiyano at ng mga hindi tunay na kapatid. Ang mga ito ay ihihiwalay ng Panginoon sa huling paghuhukom. At sinabi sa salita ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit hindi binubunot yan ng Panginoon sapagkat maaapektuhan yung mga tunay na tanim. Nang sinabi ni Santiago na ang nagpapanumbalik ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan, hindi natin agad maipagpapalagay na ang bawat taong tinatawag na kapatid ay tiyak ngang tunay na may kaligtasan, lalo na kung halimbawa na itong nagpapakilalang kapatid kahit paulit-ulit mong sinasabihan talagang lumalaban at nagre-rebelde sa salita ng Diyos. At magtataka ka kung may espiritu ng Diyos ang taong ito. Kaya't napakahalaga ng pagtutuwid. Kaya't napakahalaga ng pagsansala sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dito na paghihiwalay ang mga anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos kung sino ang tatalima sa salita ng Panginoon. Subalit ang tanong, ano ang ibig sabihin ni Santiago sa salitang kamatayan? May tatlong paraan para maintindihan natin ito. Anong tinutukoy ni Santiago na kamatayan? Una, ang paglihis sa katotohanan ay maaaring magdala sa isang taong nagpapakilalang Kristiyano sa isang buhay na walang kabuluhan at isang buhay na walang espiritual na realidad. Halimbawa, sinabi ni Pablo sa unang Timoteo, chapter 5, verse 6, ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang taong namumuhay sa laman, ang taong malayaw, makamundo, bagamat buhay ay patay. May mga taong buhay sa katawan, ngunit patay sa kanilang espiritual na kalagayan. Ito ay larawan ng Kristyanismong walang bunga, ng relihiyon na walang gawa, pananampalatayang na nauupos sa panahon ng pagsubok. Ngayon, tignan mo ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 7 hanggang 9 na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan.
At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Katotohanan. Nalihis sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya, ngunit hindi sila makapapatuloy sapagkat mahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag sa mga yaon. Hindi natin sasabihin kung ito ba'y mga ligtas o hindi ligtas. Labas yan sa pinahihintulutan ng talata. Subalit, makikilala mo ito na kapag ang kapatid ay nalilihi sa katotohanan, ay maaaring marami siyang nalalaman. Aral siya ng aral ng banal na kasulatan. Marami siyang naririnig, dalo siya ng dalo sa pananambahan. Ngunit hindi siya nakakarating sa katotohanan. Maraming sinasabing Kristiyano, ngunit ang kanilang buhay ay patuloy na pinaghaharian ng kasalanan at kasinungalingan. Hindi nila mapaglabanan ng sanlibutan. Hindi mo tuloy maisip kung ito ba ay bunga lamang ng pagiging batang Kristiyano o ito ay pagiging taong walang espiritu ng Diyos. Hindi natin masabi. Gayunpaman, hindi mo pahihintulutan na ang kapatiran mo dalo ng dalo pero hindi nababago. Sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat may epekto sa tao. Merong kailangang ayusin sa kapatid o sa nagpapakilalang kapatid kung paano niya tinatanggap ang salita ng Diyos. Sapagkat madalas, bagamat naririnig nila ang salita ng Diyos, dahil sa hindi nila pagsunod sa salita ng Diyos, ang kanilang mga desisyon sa buhay, ang kanilang mga lakad sa buhay ay nauuwi sa walang kabuluhan. Ang kagaya nila ay parang mga Israelita sa ilang, na paulit-ulit na tinutukso ang Panginoon sa kabila ng napakaraming himala at kabutihan ng Diyos na pinakita sa kanila. Hindi sila natututo sa paulit-ulit na pagtuturo ni Moises hanggang sa isang araw lahat sila namatay at wala sa kanilang nakapasok sa lupang pangako. Kaya't ang pagpapanumbalik sa isang kapatid ay maaaring maging paraan ng Diyos upang siya ay iligtas mula sa isang buhay na walang bunga, mula sa paglilingkod na walang pinatutunguhan, mula sa pagsisikap na walang kabuluhan, na uuwi sa espiritual na pagkawasak, pagkawalang gana, panlalamig, na hindi nila maintindihan kung saan ang gagaling ang kanilang panlalamig. Ikaw ay naliligaw, nalilihi sa katotohanan. At kung siya ay tunay ngang Kristiyano, ang pagtutuwid sa Kanya ay paraan ng banal na espiritu para siya ay linisin. Anong sinabi ng Panginoong Hesukristo? Na ang mga sanga upang magbunga ng marami ay kailangang linisin, kailangang ipruning ng magsasaka upang magbunga ng marami. Pangalawa, maaaring gamitin ng Diyos ang pisikal na kamatayan. Maaaring ang tinutukoy dito ni Santiago ay pisikal na kamatayan bilang disiplina sa kanyang bayan. Makikita natin sa 1 Corinthians 11:29 hanggang 32, lalong-lalo rito sa mga Kristiyano na hindi rumispeto sa kabanalan ng mga ordinansa at winawalang kabuluhan ng katawan ng Panginoon. Sinabi sa verse 30, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kaunti ang natutulog. Alam niyo yung salitang natutulog dyan ay tumutukoy sa mga namatay. Ay lumang pagkagamit, lumang translation. Ituloy natin. Datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. May pagkakataon na dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang bayan ng mabigat
upang iligtas sila mula sa higit na kakilakilabot na kahatulan. Makikita mo ang prinsipyo nito sa pagdidisiplina. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5, sa pagtitiwalag ng tao na namumuhay sa masamang pamumuhay at sa mahalay na pamumuhay, at imbis na magsisi ay magmamatigas at magmamataas pa sa iglesia, sa disiplina ng salita ng Panginoon ang sinasabi ng apostol, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Kahit sa pagdidisiplina, iniisip pa rin ng iglesia na ang kanilang mga dinidisiplina ay sana kapatid nila. Sana kung ito ay mapaparusahan sa bandang huli, sana maligtas pa rin ito. Pero of course, hindi natin alam yon. Ang Panginoon na nakakaalam nun. Ganon din sa 1 Timothy 1:19 hanggang 20. Na ibinibigay kay Satanas ang sino man na hindi nag-iingat ng pananampalataya at mabuting budhi. Na sa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kaya nga mga kapatid, imbis na pahintulutan ng Diyos ang isang Kristiyano na magkaroon ng mahabang buhay sa paglilingkod, hindi na siya bibigyan ng Diyos ng kalakasan, sapagkat paulit-ulit siyang lumilihis sa katotohanan. Pag pinalalakas siya ng Diyos, ginagamit niya yung lakas niya para huwag maglingkod sa Diyos. Paano ka palalakasin ng Diyos? Kaya nga kung papanumbalikin ang kapatid na nalilihis sa katotohanan, ikaw ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang ilayo mo ang kapatid mo sa maagang kamatayan. Pangatlo. Idagdag natin. Alalahanin niyo si Ananias at si Sapphira. Sa chapter 5 ng Gawa, na sila ay nagsinungaling sa banal na Espiritu. Nang sila ay nangako sa Diyos, tapat sila. Pero nung nakita nila ang kanilang kayamanan, sila ay nag-imbot, nagsinungaling na sila. Huwag sanang dumating ang panahon na gusto natin maglingkod sa Diyos pero hindi nasasabay ang katawan natin, sapagkat ang katawan natin paulit-ulit natin ginagawang instrumento ng kasamaan. Kung ikaw ay Kristiyano at magpapaulit-ulit kang bibisyo ka at hindi mo ititigil yan hanggat meron ka pang pagkakataon at meron ka pang lakas, sa palagay mo bibigyan ka ng Diyos na mahabang buhay. Kung inaabuso natin ang katawan natin, mabuti sana kung umuubos ng buhay natin ay ang katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Pero kung ang sanlibutan lang ang nakikinabang sa buhay natin, at ang masaklap pa rito, nalalapastangan ang pangalan ng Panginoon sa iyong pagiging makasanlibutan, pati yung mga taong dating may respeto sa Diyos, ngayon wala nang respeto sa Diyos dahil sa iyong pagiging compromiser, nung sa palagay mo, bibigyan ka ng Diyos ng buhay. Ngayon, mga kapatid, sinlagay dito yan ni Santiago upang ang kapatid ay mailigtas sa isang tiyak na kamatayan at magkaroon ng masayang paglilingkod sa Diyos. Malaki ang pinagkaiba ng pagtitiis alang-alang kay Kristo. At ito lang yun, kagalakan sa gitna ng pagsubok. Yan lang ang pinagkaiba ng kahirapan alang-alang kay Kristo. Ngayon, pangatlo, higit sa lahat, at ito ang pinaka-nakakatakot sa lahat, maaring ito'y tumutukoy sa pagliligtas sa kaluluwa mula sa walang hanggang kamatayan. Ito ang pinakakakilakilabot na posibilidad. May mga taong nasa loob ng nakikitang iglesia, yung visible church, na tinatawag na kapatid, ngunit ang kanilang buhay ay nagpapakita na maaaring hindi pa sila tunay na ipinanganak na muli. At yan ay hindi pala palagay.
At sa totoo lang, sa lahat ng paliwanag kanina, yan ang may pinakamalapit na reference. Halimbawa, sa Jude chapter 1, verse 23. Ganito ang babala ni Judas: ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Nabasa niyo ba yung parteng yan, mga kapatid? Parehas ng kabigatan si Judas at si Santiago. Yung mga nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas at agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan, pati ang damit na nadungisa ng laman. Sino ang tinutukoy ni Judas? Tignan natin sa konteksto. Sa konteksto ng Judas sa kanyang sulat, sinabihan niya na mga Kristiyano ay dapat makipaglabang masikap para sa pananampalataya. Bakit? Verse 4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatwa ang ating iisang guro at Panginoong Jesucristo. At pumunta ka sa verse 7, ang kanilang kahihinatnan ay katulad ng sa Sodoma at Gomora, na sila'y paparusahan sa apoy na walang hanggan. Ituloy mo sa verse 19. Kaya natin sinasabi na sila'y nagpapakilala lamang ng mga kapatid, sapagkat sila'y lumalakad sa kanilang pita, gumagawa ng paghihiwalay, mga malalayaw na walang taglay na espiritu. And that seals it. Ang sino mang walang espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Maliwanag yan sa sulat ni Apostol Pablo. May mga pagkakataon na ang pagpapanumbalik sa isang kapatid ay hindi lamang pagtulong sa isang tunay na Kristiyano na nadapa. Lalo na sa panahong ito, maaaring ito rin ay panawagan sa isang nagpapakilalang Kristiyano na tunay na magsisi at tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat maraming Kristiyano na sa akala nilang sila ay Kristiyano sapagkat sila ay nag-sinner's prayer. Sumampalataya sila na sa hindi nila naiintindihan. At sa lumipas ang maraming panahon, hindi sila nagkaroon ng progreso sa kabanalan. Ang sinasabi sa Hebreo, magsikap kayo sa kabanalan sapagkat kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Kung kaya't sinabi ni Santiago, yung inyong kinikilalang kapatid sa simbahan na nalilihis sa katotohanan, panumbalikin mo. Dahil hindi mo alam, baka hindi lang sa pisikal na kamatayan mo yan inililigtas. Baka inililigtas mo na yan sa impyerno mismo. Inililigtas mo yan sa pagkakataon na pag humarap siya sa Panginoon, sasabihin sa kanya ng Panginoon, hindi kita kilala. At sasabihin, naglingkod ako sa iyo. Meron akong ministry sa Baptist Church. Marami akong nawin na kaluluwa, and yet buong buhay mo lumilihis ka sa katotohanan. Hindi ba sinabi ng banal na kasulatan na ang tunay na Kristiyano ay magpapatuloy sa salita ni Kristo at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo? Ngayon, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng babala sa Hebrews 10:26 hanggang 29. Kung maaalala ninyo sa Hebrews 10:25, sinasabing huwag kakaligtaan ng pagtitipon. Now, verse 26. Kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, at ay wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga
Pagka in-establish mo yung connection niyan doon sa sinasadya ang pagkakasala, hindi ito basta parusa. Sa kabangisan ng apoy, itatrato ng Diyos na kaaway yung mga sinasadyang magkasala pagkatapos na matanggap ang pagkakilala sa katotohanan. E di lalo na kung halimbawa ibinabalik mo sa katotohanan, hindi magpapasakop sa katotohanan. Ituloy natin. Ang magpapawalang halaga sa kautusan ni Moises. Sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Batas yan. Kung batas ang pag-uusapan, malupit ang batas. Ituloy natin. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umabing di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Halos lahat na nagpapakilalang Kristiyano nagsasabi na sa tanging sa dugo ni Kristo siya'y napapatawad. Pero yung sinasabi niyang nagpapabanal sa Kanya, niyuyurakan niya sa pamamagitan ng Kanyang pamumuhay. At lahat ng nagpapakilalang Kristiyano nagsasabi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos tayo'y naligtas. Kahit hindi tayo karapat-dapat, naliligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Amen. Totoo yan. Pero paano kung halimbawa, naligtas ka sa biyaya, pero inaalipusta mo ang espiritu ng biyaya? Gaanong higit na parusa ang akala ninyo ang ihahatol sa mga nagpapanggap na Kristiyano? Kaya sinabi ni Pedro, ang paghuhukom ng Diyos ay mag-uumpisa sa kanyang tahanan. Kaya ang pagpapanumbalik sa isang nalihis ay isang seryosong gawain. Hindi lamang natin nais na maging maayos ang kanyang buhay. Hindi lamang natin na gusto natin pagpalain ang kapatid natin, maging healthy ang kapatid natin, wag na siyang magkasakit, wag na siyang ma-confine, wag na siyang magkaroon ng financial difficulties. Hindi lang basta yun. Nais nating makita na siya ay tunay na nakipagkasundo sa Diyos. Nais natin na siya ay tunay na nagsisi sa kasalanan, tunay na nanampalataya kay Kristo, at tunay na lumalakad sa katotohanan. Dahil sa totoo lang, kung hindi yan kasundo ng Diyos, wala naman tayong magagawa para sa Kanya. Ituturing siya na kaaway ng Diyos sapagkat hiwalay siya sa Diyos. Kaya't napaka-importante na kayong mga nasa Espiritu at naiintindihan ninyo ang pagkilos ng banal na Espiritu at nahahayag sa inyo ang mga bunga ng banal na Espiritu sa patuloy ninyong pagtitiwala kay Kristo. Bantayan natin ang ating mga kapatid upang walang masayang sa ating mga pagpapagal. Kaya sinasabi sa Hebrews 3 verse 12 hanggang 13, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling meron sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Kapatid, pero may pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo na nanlalambot. Huwag mong pabayaan ang kapatid mong hindi sumasali sa gawain. Dahil kung hindi siya sasali sa gawain, anong pinagkaiba niya sa taong walang Diyos? Mabuti pa ang mga dyablo, may pananampalataya. Pero anyway, wala rin naman silang gawain sa gawain ng Diyos. Huwag mong papabayaan ang kapatid mo na nagpapahina-hina, nagpapatamad-tamad. Magpangaralan tayo sa isa't isa araw-araw hanggat masasabi pa natin ngayon. Baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. At itong nakakatakot sa lahat, mga kapatid,
Dahil sa mahabang kasaysayan ng kawalan ng biblikal na pagdidisipulo, sa huling mga panahong ito, ang pinakamahirap dalhin kay Kristo ay yung baptist na hindi talaga ligtas. Tumigas na yung pandaraya sa Kanya. Gayunpaman, hanggat may pagkakataon tayo, tulungan natin ang ating kapatid. Pansinin natin yung salita, mag-aralan kayo sa isa't isa araw-araw. Ito ang larawan ng iglesia. Hindi natin hinihintay na tuluyang mahulog ang kapatid natin bago tayo kumilos. Magmasid tayo. Hindi lang puro kasalanan ang pinapanood natin. Hindi lang basta paghahanap ng butas ang tinitignan natin dapat. Dapat nagpapaalala tayo, nagsasaway tayo, nananalangin tayo, nanghihikayat tayo at nagpapasan tayo ng pasanin. Yan ang panawagan ni Santiago. Sapagkat ang kasalanan ay mapandin lang. Ang isang kapatid na nagsisimulang lumihis ay nangangailangan ng isang kapatid na magsasabi, kapatid, hindi yan ang tamang daan. Bumalik ka. Lumakad tayo kay Kristo. At huwag kang mapanghihinaan ng loob. Basta tumayo ka sapagkat mabiyaya ang Diyos. Pangatlo, ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis sa katotohanan ay pagtatakip ng maraming kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Hindi ibig sabihin na ang pag-ibig ay nagtatago ng kasalanan. Ang magulang na konsentidor ay hindi nagmamahal. Kaya't ang Diyos natin, minahal tayo, pero hindi tayo kinonsinti. Pero ano ang ibig sabihin ng pagtatakip ng maraming kasalanan? Hindi nito ibig sabihin na itago, tutulungan natin ang kapatid natin na itago niya ang kanyang kasalanan para hindi mapansin. Hindi rin ibig sabihin nito na dapat nating ikubli ang kasalanan at hayaan natin siyang magpatuloy. Ang ibig sabihin ng pag-ibig na nagtatakip ng kasalanan ay tinatakpan nito ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapanumbalik sa makasalanan. Yung salitang atonement, kapara, sa Hebreo, ang ugat na salita nun, pagtatakip. Pero wala dun sa paghahandog sa lumang tipan ang nagpapawalang sala sa kanila, kundi yung kanilang pusong magpapakumbaba at pananampalataya sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 8, una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ang pag-ibig ang nagtatakip ng maraming kasalanan. Sinabi ni Pedro, una sa lahat. Sinabi niya, una sa lahat, sapagkat pag-ibig ang pinakamahalaga. Kung walang pag-ibig, bawat pangangaral ay parang tunog lamang ng tanso o umaalingaw-ngaw na kampana. Kung walang pag-ibig, bawat espiritual na kaloob, kaalaman, pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung walang pag-ibig, kahit ialay mo ang lahat ng iyong ari-arian, kahit ang buong buhay mo, ialay mo na sa Diyos, sa dulo, ikaw mismo na nag-aalay ay wala kang mapapakinabangan sa lahat ng pinaggagawa mo. 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. Kaya't ang pagpapanumbalik ay hindi gawain ng isang taong gustong makita ang pagkakamali ng kanyang kapatid. Ito ay gawain ng isang taong nagmamahal sa kanyang kapatid. Ang pag-ibig na hinihingi sa atin ay hindi malamig na damdamin. Alam mo, minsan marunong tayo magsalita ng pagmamahal pero hindi natin nararamdaman. Kaya nating ipaliwanag ang pag-ibig sa lahat ng mga pamumulaklak na definisyon na ito. May mga halimbawa pa tayo. Pero ang totoo niyan, malamig ang kalooban natin. Hindi ganon ang pag-ibig na sinasabi rito. Magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Ito ay pag-ibig na kumikilos. Pag-ibig na lumalapit. Pag-ibig na nagsasabi ng katotohanan. Pag-ibig na hindi matatahimik hanggat nag-aalala ka sa kapatid mo. Pag-ibig na hindi nagpapabaya.
Pag-ibig na nananalangin, pag-ibig na nagpapatawad, pag-ibig na nagpapasan ng pasanin, pag-ibig na hindi sumusugo agad sa kapatid kahit ang kapatid paulit-ulit. Pag-ibig na magsasabi sa Panginoon, Panginoon, patatawarin ko ang kapatid ko 40 times 7 sa isang araw. Increase our faith. At higit sa lahat, ito ay pag-ibig na nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. Ephesians 5:2. Magsilakad kayo sa pag-ibig. Gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ganito ang pag-ibig ni Kristo. Hindi niya ipinagkibit balikat ang ating kasalanan. Hindi niya sinabi na ayos lang ang ating pagkaligaw. Total, mahal ko naman kayo. Sige, magpatuloy kayo sa mga kasalanan nyo. Hindi ganun ang pag-ibig ni Kristo. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya't ang tunay na pag-ibig ay hindi kumukonsinti sa kasalanan. Ang tunay na pag-ibig ay naghahangad na ang makasalanan ay makalaya mula sa kasalanan. Dahil totoo lang, ang tao ginawa ng Diyos na malaya. Kung siya ay malaya, magagawa niya ang kalooban ng Diyos. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. Kaya sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 13 verse 4-7, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. At yan ang ating paksa, ibalik sa katotohanan, yung nalilihi sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ito ang mahalagang prinsipyo. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi maaaring iwalay sa katotohanan. Kung mahal natin ang kapatid natin, hindi natin siyang hahayaan na manatili sa kasinungalingan. Kung mahal natin ang kapatid natin, hindi natin siya hahayaan na manatili sa kasalanan. At kung nakikita mo na ang kapatid mo, hindi niya kayang na magpatuloy na siyang mag-isa, hindi mo siya pababayaan. Tutulungan mo siya na tumayo. Hindi pwedeng saway ka ng saway at pababayaan mo yung kapatid mo na lumakad mag-isa. Samantalang alam mo naman na hindi niya kaya. Kung mahal natin ang kapatid natin, hindi natin siya hayaan pabayaan unti-unting lumalayo sa Panginoon. Ang pag-ibig ay magtutulak sa atin na hanapin ang kapatid na naliligaw at dalhin siya pabalik sa katotohanan. At kapag siya'y bumalik, ang layunin ay hindi para ipagpatuloy niya ang pagpababalik-balik sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga dumarating din tayo sa church discipline. Tinutulungan natin ang kapatid natin na muling ituwid ang kanyang relasyon sa Diyos at sa iglesia sa kanyang at sa mga taong kanyang nasaktan. Ito ang tunay na pagpapanumbalik. Kaya't ang pagpapanumbalik sa kapatid na nalihi sa katotohanan ay gawain ng pag-ibig. Ito ay pagsunod sa kautusan ni Kristo. Magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Mapansin mo, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Pumunta ka sa ospital, hindi lang naman po operasyon ang ginagawa doon. Pagkatapos ng operasyon, pauuwiin ba kagad ang pasyente? Hindi. Kailangan pagalingin mo muna ang pasyente to the point na kaya niya nang lumakad palabas ng ospital. Kapag itinuwid mo ang kapatid mo, tapos na ba yun? Papasanin mo ang pasanin niya hanggat hindi siya nakakatayo. Malaki ang tsansa na mag-bleeding pa yan
malaki ang tsansa na maglaps yan. Malaki ang tsansa na umulit yan. Pero dahil magdadalahan kayo ng pasanin ng isa't isa at tutuparin mo ang kautusan ni Kristo, ngayon alam nyo na kung bakit maraming paulit-ulit sa atin na tinatyaga nating paulit-ulitan ng pangangaral. Hindi mo pwedeng dahilan na nag-backslide ka kasi yung kapatid mo nag-backslide. Na ang tigas ng ulo niya kaya nag-backslide ka na lang. No, baka ikaw ang una sa lahat na lihis sa katotohanan. Sapagkat natuto ka sa gawain pero hindi na-develop ang puso mo sa pag-ibig. Ngayon mga kapatid, dito natin ito muna tatapusin. Ang tatlong kaparaanan ng pagpapanumbalik sa kapatid na nalihis sa katotohanan. Meron pang mga huling pananalita. At ito'y pantatapos sa sulat ni Santiago. For the meantime, pasalamatan natin ang salita ng Panginoon. Alam na natin kung paano tayo mananalangin at paano tayo kikilos. Sana sa susunod na mga kapatid natin, nakikita natin na nagkakamali, ay tumulong tayo sa pagpapatibay ng mga kapatid natin. Magsalita tayo ng katotohanan sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Sa bandang huli, ang kahinaan ng kapatid mo, kahinaan mo rin kahit anong lakas ng pananampalataya mo. Kahit anong tibay mo. Hanggat ang kapatiran mo ay hindi napupunta doon sa isang level ng paglilingkod na magkakatulungan kayo, mananatili kang mag-isa. Pero kung sabay-sabay tayo magkakatulungan, hindi lang maganda ang kakalabasan ng gawain, madarama pa natin ang pag-ibig ng isa't isa at yan ang pag-ibig ng Diyos. For the meantime, huwag tayong mapagod sa pananalangin. Kung ano mang kulang pa sa ating buhay sa paglilingkod, magpatuloy lang tayo, kagaya na sinabi ni Santiago, humingi ng karunungan ang sinuman sapagkat ang Diyos ay nagbibigay. Salamat sa Panginoon. O Diyos, Panginoon, sinasamba ka namin. Humingi po kami sa iyo ngayon ng habag. Salamat po sapagkat ipinaliwanag mo sa amin ang bigat kung anong ibig sabihin ng pagpapanumbalik ng kapatid na nalihis. Kailangan po ng mga anak mo ng tools para mahalin ang isa't isa. Para sama-sama palakas namin ang isa't isa. Lalo na mga matatanda sa iglesia. Magtayo ka, Panginoon, ng mga haligi sa iglesia. Pagpalain mo ang matatandang lalaki, pagpalain mo ang matatandang babae. Kapwa magtulungan kami, Panginoon, na tulungan ang mga mahihina at gabayan ang mga nagkukulang pa ng pag-unawa at pagkakilala sa iyo. Panginoon, ako po'y umaasa na lahat ng mga anak mo na inilagay mo sa gawaing ito ay makakasama namin hanggang sa iyong kaluwalhatian. At ikaw ay magtatapat na kami dinala mo para makapakinig ng salita mo, hindi para kami ay mapahamak, kundi ultimately, makakarating kami sa kaluwalhatian dahil sa iyong anak na si Jesus. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang namin. Patawarin mo kami kung nagkukulang kami sa pag-ibig, kung nagkukulang kami sa hinahon, kung nagkukulang kami sa pakikiisa, kung nakukulang kami sa pakikiramay, kung nakukulang kami sa pagmamalasakit sa aming kapatid. Buuin mo kami. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo na nagturo sa amin kung paano magmahal. Salamat sa pag-intindi mo sa amin. Kaya't kung paano mo kami pinatawad, tulungan mo rin kami magkaroon ng espiritu mapagpatawad.
Hindi lang sa amin mga kapatid, kung hindi maging sa magiging mga tagapag-usig sa amin at sa mga taong sisira sa amin at susumpa sa amin. Panginoon, matapat ka. Sa ngayon, Panginoon, salamat sa iyong katotohanan. Ang lahat ng aming layunin na mula sa iyong salita na tumatag ang iglesyang ito sa salita mo at sa pananalangin, sa pag-aakay ng kaluluwa at sa pagtitiwala sa iyong mga doktrina ng biyaya, ay amin pong inaasahan na iyong ipagkakaloob sa amin. Buuin mo kami na bayan ng Diyos, bayan na masikap sa mabuting gawa, hindi dahil sa aming sarili, kung hindi dahil sa iyong awa at pagliligtas sa amin. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Amen.